Ikaw, Day, ano yung naramdaman mo na na-disgrasya yung kuya mo? Siyempre, masakit. Masakit kasi mahirap kasi mawala ng kapatid. Din, may nagsabi sa amin na wala na daw si kuya, so iyak kami ng iyak kasi ayaw namin mawala si kuya kahit lagi kaming nag-aaway. So, siyempre, mahal namin siya at di pwedeng mawala siya sa amin kasi hindi namin kaya. Yun lang. So, ganun kasi kahit mag-away tayo ng magkakapatid, pero hindi ibig sabihin nga hindi natin mahal ang isa't isa. Hello mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta na kayo dyan? So ngayong araw mga kababayan, so andito kami ngayon sa bahay. So kasama ko si brother. Siya pala mga kababayan yung tatay doon sa na-disgrasya, doon sa yung nag-backcribe mga kababayan sa isa ka igsuon namin dito sa simbahan nga ni Panaw, no? So nung Sabado mga kababayan, nagkasama kami dito nagsimba. Si Brother Richard Resinan. So, pagka umaga ay nandoon pa kami sa simbahan hanggang hapon, no? Kaso lang po mga kababayan ay umulan. Naghapon yung ulan mga kababayan. So, alas 7 na sila nakalis. So, hindi ko alam mga kababayan nga, akala ko kasi nagpaulan na sila papunta ng Panabo pero hindi pala nagpaulan. So ngayon ay tanungin natin yung tatay ni Devin kung anong oras sila anong oras sila nagbiyahe papunta ng Panabo. Alas 8 po ng gabi. Galing sa bahay mo alas 8 na ng gabi. Opo. Kasi hindi ko alam nga bakit napasama yung anak mo doon. Kasi 'di ba si Tonton ay magpunta sana sa Panabo dahil kunin niya yung gamit niya. Ang nagtataka ako bakit may balita nga kasama yung anak mo doon. Si Tonton umalis na ako sa area ng Panabo kasi gabi na. Gabi na. Yung anak ko doon sa Malabog kasama na rinig na ko punta siya ako kasamahin mo lang si Divin kay kanang ang nakay kasama sa yung punta ng Panabo. punta ng sa dalan Para may kasama sa daan. Yun pala mga kabayan. Si Divin, yung anak niya, nandoon na sa simbahan sa Malabog. Kasi merong youth camping sa ano yun? Sa Marilog. Sa anong pangalan doon? Nakalimot ko sa Samyok. Samyok. So si Divin nandoon na sa Malabog. Pero naawa siya kay Richard nga walang kasama punta ng Panabo kasi nandoon pa kasi yung mga gamit niya. Opo. So kaya ay sinabihan niya nga isama yung anak niya papunta ng Panabo para may kasama siya sa daan. So ganun pala ang nangyari mga kababayan. So hindi na sila nakaabot sa Panabo, no? Nandoon na sila sa may San Pablo. Doon sila nagsampukan mga kababayan sa motor. So siguro yung mga balita nga narating sa iyo, anong mga balita nung unang araw, no, sa pagka-disgrasya ng anak mo? Anong mga balita doon na natanggap mo? Yun, yung igagaw ko, yung uncle ko tumatawag ng alas 2 ng gabi.
na nangutana nga nung nagpunta imong anak ng Panabo Mm. na kasama ni Tonton o Col si Tonton na anang hapon sa Sabado kasama kami ito sa simbahan niya umuwan man ay hantod Nabutan ng gabi. nabutan ng gabi nas Tagalog ng Bisaya. gingnan ako nga ton dito na lang ta matutulog sa bahay kay Mm. gabi na. Mm. Sabi niya hindi cool kay basi maiwan misa sakyan na ng pagpunta namo ng Samyok. Samyok. Mm. So, ko na ako ton pag-ingat sa biyahe mo. Kay yung suga niya akong Try. rang-rang niyang makina okay man. Yung ko Maliwanag. ton ang imong gamitin ka ng lulang kay ang imong hay marag habog ra. Abog na taas kayo. Yung yun ang netabo nga wala gid huma kay nang yung dalan mayroon pong mga tao nga umuwi nga yun ang nangyari sa dalawa. So, ano, pagka kinabukasan ay may mga tao ba nagpunta sa iyo nga nagbabalita? Unsang mga Oo. balita sa ila? Pag tumatawag yung uncle ko pag tapos niya tumatawag po na amin distrito ng simbahan ng Malabog si singan ng pastor Si RR. Ay, si Pastor. pastor Mm. Pastor Donet yung tumatawag niya na papuntahin mi dito sa Malabog kasama yung asawa ko. Yan ang punta mi mga alas 3 ng gabi pa. Alas 3 ng gabi, nandun na kayo sa Malabog. Kasi yun, kasi ang sabi dito sa amin nga, yung anak mo patay na daw. Yung sumasabi ng kuan mga CBO yung pulis. Mm-mm. So, May nagpunta na din sa bahay mo nga nagsasabi nga yung anak mo ipatay na. mayroon buntag na buntag na ganon mayroong 2 tao na sumasabi na hindi na Nabuhay. nabuhay yung anak ko. So wala akong magagawa kasi umiyak ang aking mga kapatid. Mm-mm. Yun lang ang Hindi natin inasahan yung pangyayari, mga kababayan. Kasi ang pagpunta nila doon ay kuha lang ng mga gamit nila kasi may camping, no? Pero may mga pangyayaring masama, aksidenteng nangyayari, mga kababayan, no? So, grabe ang pangyayari sa kanilang pamilya sa ngayon. So, ngayon po, ang asawa mo ay nandoon pa rin sa ospital ngayon. Ano daw ang kalagayan doon? yung sinasabi ng asawa ko kahapon si Divin sabi ng doktor hindi pa mapunta sa yung kwarto kasi obserbasyon pa yung ulo at saka yung gusok. So, nandoon pa rin siya ngayon sa ICU. Opo. Hindi pa siya malipat doon sa kwarto nga para Hindi sa pa. kanya. Ulitin pa niya bati next na araw o na So, yan ang sinasabi ng doktor. so ipagdasal lang po natin, mga kababayan, nga si Brad. Sino pangalan niya? Si
Brad Jisir Manigo. Na ipagdasal natin nga maayos ang kanyang pakiramdam, no? At sana po ay mailigtas siya sa mga nangyayari sa kanya. Dahil bata pa siya. Marami pang mga pangarap sa kanyang buhay, no? Di ba nag-aaral pa yung anak mo? Opo. So, grabe. Kahit hindi natin matanggap, pero pilitin natin nga tanggapin ang kasi hindi naman natin yung kagustuhan nga ganun ang mangyari, no? Diba? Hindi po kagustuhan ng tao. Wala Diba? tayong magagawa. Sinabi mo pa sa sarili mo nga nagsisi ka, bakit mo pinasama. Pero hindi mo naman din alam kung hindi mo rin alam nga madisgrasya sila. Pero kung alam mo pa, hindi mo yan ipasama eh. Yun. So ngayon, ilang araw na sila ngayon? Webis. 5 araw na sila doon. 5 na. 5. So mabuti may kasama yung asawa mo doon. Yung panganay po. Nandun yung panganay niya. Kasi mahirap kasi pag isa lang. Hirap. Kailangan nga may kasama. Sama ng mama niya doon sa ospital. Grabe. Nakita ko kasi sa video nga grabe nagkadugo yung ulo ni Kevin. Nagkadugo. Daming dugo niya. Pero pala, 2 oras na pala doon sa nakaiga. Naghiga sa Kasi sabi nila alas 9 na disgrasya, pagkatapos alas 11 na nakuha dahil malay yung city natin. Mabuti na lang po ay hindi sumuko yung bata, no? Kasi may nagsasabi nga iyak daw ng iyak, no? Kasi gusto magpatulong. Pero hindi naman pwedeng tulungan dahil alam mo naman yung batas, no? Kung hindi natin kakilala, hindi natin pwede yan damputin. Kasi kapag tayo ay dadamputin natin yan kapag anong mangyari. Diba? Ganon kasi mga no? Gawas lang kung kakilala mo talaga or kaibigan o dyan, no? So pwede mo lang yan sila anuhin. Or makita mo nga hindi lang masyado yung niya. Hindi lang yung nangyari sa kanila. So sobrang hirap, no? So sila po mga kababayan ay bago lang dito sa amin nakatira. So galing po sila sa sa Bayugan, no? So nagpunta lang sila dito mga kababayan dahil gustong maghanap buhay din dito sa amin sa bukid, no? So nagkakilala kami dito dahil siya din ay isa din siya ka-SD mga kababayan. Kasama namin nila Mang Ili, no? So dito sila taga Sabado magsimba sa aming simbahan dito sa Cavite City. So nagkakilala kami mga kababayan dahil palagi-lagi siya dito sa simbahan namin. Pero hindi lang namin inasahan ang mga pangyayari nung Sabado sa hapon mga kababayan, Sabado sa gabi, na ang pagsubok talaga ay walang pinipili, no? Kahit sino ka, no? Walang pinipili sa mga pagsubok. friend, ano ko kasi mo makailangan. So ito yung ikatatlo nga anak mo. Oo.
Ikaw, Day, ano yung naramdaman na na-disgrasya yung kuya mo? Siyempre, masakit. Masakit kasi mahirap kasi mawala ng kapatid. Din, may nagsabi sa amin na wala na daw si kuya, so iyak kami ng iyak kasi ayaw namin mawala si kuya kahit lagi kaming nag-aaway. Kasi siyempre, mahal namin siya at di pwedeng mawala siya sa amin kasi hindi namin kaya. Yun lang. Oh. So, ganun kasi kahit mag-away tayo ng magkakapatid, pero hindi ibig sabihin nga hindi natin mahal ang isa't isa. Isang ano lang yan, lambingay lang na yan sa magkakapatid. No? Kahit ngayon, nag-away tayo ngayon. So, hindi yun nga, ibig sabihin nga nag-away tayo nga wala na. Hindi natin mahal ang isa't isa. So, magdasal lang tayo, no? Pray mo lang yung kuya mo nga maayos yung kanyang naramdaman ngayon. So, huwag tayong magpakawala ng pag-asa dahil meron tayong mga kababayan, no? Meron tayong mga kaigsuunan, kaubanan sa simbahan nga handa, mutabang, no? At saka kahit yung hindi natin kasamahan sa simbahan, no? Kababayan natin, handa silang mutabang sa atin. So, ang atin lang ikatulong sa kanila ay magdasal lang tayo na may mga blessing silang dumating sa kanila para makatulong sila sa atin. Ganun lang, Brad. Kasi ang Panginoon na po ang bahala nga maghanap sa tao nga gamitin, no, para matulungan tayo, matulungan yung anak mo. Importante nga yung anak mo ay nasa maayos na ang kalagayan ngayon. Bahalag madugay maayo, at least nga maokig yun siya. Opo. So ngayon, ibigay ko lang yung pinapadala sa ating sponsor. So papasalamatan ko lang po ang ating sponsor nga si Ate Ayon Jaco Salim, no? Maraming salamat po sa iyo. So ito po ay kasama natin sa SDA, Brad, no? SDA din siya, isa din siya ka Bisaya, no? Siguro Bisaya siya dahil marunong siya magbisaya. Maraming salamat po sa iyo, te, no? Sa yung pagpapadala para sa kanilang tabang, no? At alam ko po nga malaking tulong ito para sa kanila. At saka sana gabayan ka ni Lord palagi. No? Sabi niya sa akin, meron din silang mga tinulungan doon sa ibang bansa. Pero naningkamot siya nga makapadala siya sa ato para sa imong anak. At saka thank you talaga ni Mote. Hindi ako magsasawang magpapasalamat po sa iyo. Sana po ay mag-ingat ka palagi, no? At ibigay ko na itong pera para sa kanya. So, ito na po yung pera mo, te. Salamat kayo sa imong mayong kasing-kasing nga mutabang sa atong igsuon karon. Brad, dawatan ng kwarta. Anay mo ka para sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayun po mga kababayan. So, binigay ko na yung pera sa kanya. Ano yung masabi mo sa ating sponsor ngayon? Si Sister Jaco Salim. Maraming salamat po.
dito na ang tira na binigay mo, nabang sa akin, anak na si Divin. Maraming salamat po. Nga, ulitin ko, maraming salamat. Tulungan ka ni Lord. Nga, bless. Nga, marami pang pira nga mabot sa buhay mo. Salamat po. Ikaw, anong masabi mo sa kay Tita Jaco? Maraming salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. And sana po gabayan po kayo ni Lord, and yun lang po. So, ayun. So, yan lang po mga kababayan. No? Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nagasubaybay sa aking YouTube. Sana po huwag kayong magsawa para may pagpatuloy namin ang aming mga kaganapan. So, abangan nyo po mga kababayan ang sunod na pagsama-sama naman po namin kay Sir Paul dahil hindi sa sunod nga buwan pa kami magsama mga kababayan. No? So, may pupuntahan naman po kami. So, sana po ay nandyan kayo laging nakaabang sa aming mga vlog. Yan lang po. God bless you sa inyo lahat. Mag-ingat ka dyan palagi. Bye-bye.